So mga kababayan ng sir, this is John the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod sa today is August 27, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Woman, Mother, Baby Obigaini sa ultrasound clinic sa may Aranda Aranda Street, Singkamas, Makati. At dadalhin natin sa Isabel Royal Hotel sa may Bibaldis Street, Barangay Poblacion, Makati po yan. Okay, magbabalik po tayo ngayong unti pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lang po ang content po natin yung nagkalsada at hindi ako passenger, kaya naman saka naman po na may marinig kayong mga pangalan na lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government of private yan ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. In 100 meters, turn left, then in 40 meters, you will arrive at your sa destination. loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo ngayon kuha na po natin sila. In 40 meters, turn left. You have arrived at your destination. Marjorie 258. Continue straight at this traffic light. Continue straight at this traffic light. Face-to-face classes sa Lasal, Green Hills, isubuyan sa San Juan City, Inansilang, sa Banda, sa Tigbigan. Si Secretary Kunting Rimulya ulo na payagan ang PNP na inspeksyonin yung mga baril na mga gun owners. Dating OVP Security Chief Colonel Raymond Nante Lanica, posibleng hindi na isalang sa witness and the prosecution. Burden of evidence, nasa depensa na. Senado, inumpisahan na yung pagtalakay sa 7.2 billion o 7.2 trillion 2027 proposed national budget. Hoy, araw ngayon Arriving in 4 minutes at 3:10 p.m. This route is toll-free. August 27, 2026. Masamang panahon sa Metro Manila. Grabe, lakas ng ulan. Kanina ho, pagkagaling ko sa Makati, ang lakas ng ulan. Sabi ko, grabe, di man lang ako pinaalis. Tapos hanggang mas malakas pagdating sa Ortigas. Medyo huminto nga yung trend kasi tapos yung mga mananakay. Continue straight at this traffic light. Ito nakakagulat pagdating sa Green Hills. Yung mga sapatos namin ang tapos pagdating sa Green Hills ang
second traffic light, turn left. Share at mag-subscribe sa DZXL News. Hanapin lamang po yan sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter at sa TikTok. Mga kasama sa ating tanong, bago yung ating mga maiinit na balita, alias din. Mga alias, di ba? Sa radyo, pwede. May parang second name. Code name. Kung gusto mong hindi mo gamitin yung pangalan mo, pwede rin. Ito po'y tungkol sa mga alias na ginagamit. So, gawin mo natin in general. Ano po ang stay ho ninyo? Ano po yung inyong masasabi? Ano po yung inyong komento sa pagkahambing, pagkukumpara ni Senador Robin Hood Padilla sa paggamit po ng mga aliases noong ating mga ninuno ng ating mga national heroes at noong mga nasangkot sa confidential fund dito pong usapin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi si Andres Bonifacio, meron din tawag dito, alias, si Ninoy Aquino, si Jose Rizal. Halos lahat ng ating mga bayani ay gumamit ng alias. Kasi noon kinakailangan tumago, di ba, para hindi mabuking ang mga ginagawang pailalim ng ating mga oldies, ng ating mga ninuno. Ito ay bilang paghahanda para labanan yung mga mananakop sa ating bayan, di ba? Patago at hindi pwedeng sabihin ang pangalan para kung sakaling may marinig yung mga Kastila, for Enter example. leftmost lane, then in 60 meters, turn left at the traffic light. Lourdes Bulalakaw, gano'n. O hindi lalang. Hindi Bulalakaw, nakakaalam lang nun yung mga kapwa natin mga Pilipino. So, hindi halimbawa at hindi hambing nagkaroon ng comparison. Yan po ay galing mismo sa isang senador. So, ano po ang say po ninyo? Baka ho sabi, baka meron kayong mga information, tama naman si Senador Padilla, di ba? At baka isipin po ninyo, parang mali. Di ba, laban naman yung pinagkakabo ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani, sa usapin ng mga alias na ginamit o dyan po sa confidential funds na konektado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yung iba po kasi dyan, may mga alias na ginamit kasi nga po, ito ay mga informant. Ito ay nagbigay ng mga mahalagang impormasyon tungkol po sa mga rebelde, sa mga komunista. Diba? So, yung iba naman, ang nakapagtataka ay, aside sa information na binigay, sila po'y gumastos ng mga 100,000 piso para ho sa mga gamot. Yung mga gamot, diba? Hindi ko nga alam kung anong mga gamot yung binili. Ba't umaabot ng 100,000 piso, 200,000 pesos, diba? But anyway, mahalaga po yung inyong mga opinion. Luzon, Visayas at Mindanao, 0961-630-710. Balita. Ipatutupad muna ang online classes ngayong Huwebes. Ngayon po ito hanggang bukas sa Lasal Green Hills. Sa Mandaluyong, bilang pag-iingat matapos makatanggap ng security concern ang paaralan. Sa ulat ng pamunuan ng Green Hills o ng Lasal Green Hills, gabi na nang matukoy ang security concern. Kaya't ngayong araw isinasagawa ang kumpletong on-site investigation. Sa kasalukuyan ay hindi pa binabanggit ng pamunuan ng paaralan ang uri ng banta na kanilang natanggap at patuloy na sumasailalim pa muna sa investigasyon. Binigyan din ang hakbang na ito'y bilang pag-iingat at pagkikisa sa gitna ng mga nakababahalang balita kamakailan. Gayon din, ang matiyak na hindi malalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga mag-aaral at ang buong komunidad ng paaralan. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po at God bless. Paalam po. Sa mga tala ng pagpupunan ng katipunan, nagagamitin mo yung nom de guerre o yung one name. At ang pinipili siyempre na pangalan, yung medyo aktibo para pag nasakusap ng kaaway mo
dokumento, kakatakutan. Kaya mga pinipili nila pangalan. Yun, Tigre, Buhawi, Halimaw, Bacurao, Balete. Kasi nga, warning yun or nom de guerre. Ngayon naman, sa mga manunulat, nom de plume or pen name. So, yun yung normal na pagpili ng mga pangalan na kakaiba kasi gusto mo makilala ka bilang manunulat. Pareho ni Samuel Longhorn Clemens, di ba, Mark Twain, o kaya naman nom de guerre or word name. So, parang pinaghalo ni Senator Robin Hood Padilla yung paggamit ng mga alias sa iba't ibang paraan. Na punto niya lang yata na gumagamit nga ng pen name or mga alias. Pero iba kasi rin yung sa mga kriminal dahil siguro gangster culture yun eh. So, pangatlo pa yun. So, hindi ko alam kung alin dun yung pinatutunguhan niya talaga dahil para magkakahalo eh. Pero ito ba'y patas? Ito ba ay fair?